yung document ba na yan, Mayor, hawak ni dating Yusek. officer o Yusek Cabral? Siyang nag-prepare nun eh. Kasi nung kinonfront ko siya, nanginginig nga siya eh. 2 days before I resigned, I confronted si Miss Cabral during the hearing or interview ng ICI. At talaga doon, nanginig siya. Nanginig siya na gusto doon. Siguro nag-iisip siya, bakit meron akong kopya. Pero yun na sa akin, kwan na yun eh. Derivative na yun eh. Di pa yun yung original? Kung makuha mo yung raw file, ang daming information doon sa raw file na yun. I saw it eh. I saw the raw file. Yes, oo. But I don't have the original copy. Yan ba yung copy rin, kapareha doon sa kopya na hawak ngayon, kung di ako nagkakamali, di pa na ilalabas lahat ni Congressman Leviste? Leandro Leviste? Tama. Same pa po yan? Most probably. Talagang hindi naman talaga sila pwede ang mag-imbestiga. Okay. Paano mo i-imbestigahan yung sarili mo? Kumbaga yung kriminal, siya mismo mag-iimbestiga na sarili niya. Opo. Namin muna kayo ng inyong pananaw, reaksyon sa katatapos na SONA ng Pangulo kahapon. Nabigyang daan niya yung usapin ng katiwalian sa bansa? Mayor? Yes, Laila, oo. In fact, yun ang pinakaunang kanya topic niya, no? Part ng kanyang speech yung tungkol sa mga katiwalian sa ating bansa. Isa ko kayo sa, kung di ako nagkakamali, Glenn, naging opisyal doon sa ICI na binuo noon. Kaya lang may mga ilang concern si Mayor at hindi na rin siya nagtuloy doon. Ano bang nangyari doon sa Mayor, investigasyon at resulta nung mga sinagawa ninyong pagsisiyasat sa mga flood control projects sa iba't ibang mga lugar sa bansa? Well, alam mo, Laila and Glenn, 2 weeks lang ako doon. Ano? Oo nga po lang. At nung naumpisahan ko na yung investigation, kasi nga, ang designation ko doon was investigator and special advisor. Yes. Siguro nung lumalalim na yung aking investigasyon at yung mga nakikita, siguro may natataranta. Kaya on the 10th day, biglang nag-announce si Yusek Castro na hindi na ako investigador, special advisor na lang. Kaya kung ganun din lang ang aking role, minabuti ko na mag-resign kasi wala na akong kwenta doon. I don't add value anymore to the mission and function ng ICI. Tama, At doon ba sa pag-imbestiga mo, Mayor, lumulutang na bang pangalang Speaker Martin Romualdez? Kasi kahapon binanggit ito ni Pangulo, pero hindi niya binanggit ang pangalan, binanggit niya lang dating speaker. Pero doon sa pag-imbestiga mo, talaga pag-imbestiga, lumutang na talaga ang Martin Romualdez na isa sa mga arkitekto sa flood control scam na ito. Yes, consistent yan. Yung pangalan niya is very consistent. Okay. Pangalan ni former Speaker Romualdez. Okay. Yan, sila Saldico, Garjola, at yung mga iba pang congressman dyan sa iba't ibang lugar. Bulacan, contractor kung tawagin? Contractor sila, contractor? Yan sa Davao Occidental, gano'n. Okay. Marami halos lahat ng sa mga nakikita naming mga dokumento, halos lahat ng lugar dito sa Pilipinas, halos pinakialaman ng nagkaroon ng anomalya at kalimitan, kasabwat, siyempre yung mga mambabatas. Unfortunately, yung mga mambabatas hindi pumipirma. Nangongolekta lang. Yes. Nangongolekta lang. Hindi pumipirma. Nagmamaleta lang. So, paano yun, Mayor? Paano natin mapapatunayan ngayon kung sa gagawing mga pagdinig, kung sakali mang mabubuksang muli itong mga pagsisiyasat tungkol sa mga flood control project? Kung walang pirma, sino ang maaring madidiin dito? Mahirap talaga, challenge. Pero isang paraan dyan is talagang kasuhan yung mga kontraktor
kasuhan din yung mga DPWH, kasuhan yung ikulong at kaikulong silang lahat. Mhm. At kung ikukulong silang lahat, ikulong sila do sa mga ordinaryong city jail Mhm. para at the end, pag naghihirap na sila, Mhm. magsasalita na rin sila. Ayun, Pwede, tama. Alam mo, no? kung meron din, another is, tingnan nila lahat yung mga, sino ang nagpa-release ng mga pondong ito. Mhm. No? Mhm. At makikita mo uli yung signature ng mga mambabatas dyan. Mhm. Kaya kailangan talaga ng matinding investigasyon. Kasi may mga tradecraft sa investigation Yes, na hindi ko naman pwedeng banggitin dito. Tama, Mm. tama. Oo. Kaya kailangan talaga, pero kung ang isang opisina na tulad ng ICI, tinanggalan mo ng investigative capability, Mhm. walang kwenta yon. Kasi ang intention mo nga is maghanap nga talaga ng, ang kwenta mo nga is maghanap ng ebidensya. Pero kung Yes, tatanggalan opo. mo ng investigador, Mhm. ano pang gamit no? At actually, in the end, ng ginagawang pag-imbestiga, parang na-dissolve din. At sabi natapos na yung naging function ng ICI, Mayor. Ganun nga yun nangyari. Kaya kung titingnan mo yung mga cases, Apo. o kaya yung mga dokumentong na i-prepare ng ICI, puro referral. Mhm. Puro referral lang. Mhm. Aha. Hindi siya complete case investigation report. Na Okay. dapat, ganun sana ang ginawa ng ICI. Kung meron siyang, kung hindi tinanggalan ng investigative capability. Apo. Kayo ba, Mayor, naniniwala na binanggit nyo kanina nga na consistent na sa pag-imbestiga, lumulutang ang pangalang Martin Romualdez, Saldico, Congressman Garjola. Kayo ba'y naniniwala na sila talaga yung pinaka-top level ng nakawang ito at walang kinalaman ng Malacanang dito? Or hindi sila gagalaw, sila Speaker Martin Romualdez, si Saldico at yung iba pa, kung walang go signal ng mas mataas sa kanila? Well, siguro maganda siguro kung ang ipapatawag dyan sila former USEC Adrian Bersamin Tama. o kaya sila Pandaman. former USEC Trajib Olaivar Apo. Mhm. at siyempre yung ating DBM din, Secretary Pandaman, opo. at at iba pa. Iba pa. No? Mhm. Kasi kung naman yan it is a public knowledge. Kaya lang, unfortunately, nobody would like to talk about it because it is an inconvenient truth. Oh, yes. Pansin ko din yun Mayor. Imagine, ang dating kalihim ng Department of Budget and Management and even yung ating dating Executive Secretary ay biglang nga napalitan during na ginagawa ang investigasyon ng ICI. Yes. Alam mo, isang matinding dokumento na kung makukuha mo talaga yung original copy niyan, Mhm. ito yung raw files nung ginawa ni Cabral. Kasi yung nasa akin is a 19-page file na nagpapakita lang ng mga pondo na inalat sa mga legislative districts, Mhm. sa mga congressman. Hindi kasali yung mga party list, hindi rin kasali yung mga senator, hindi rin kasali yung mga ibang mga cabinet secretaries, at may mga codes yun. Mhm. Kung makuha nila, kung makuha yung original na document nun, matibay din na ebidensya, at the same time, hindi siguro siya muna matatawag na material evidence, Mhm. pero napakagandang lead yun Mhm. for the investigators. Mhm. Na yung document ba na yan, Mayor, hawak ni dating Yusek. officer o Yusek Cabral? Siyang nag-prepare nun Kasi nung kinonfront ko siya, nanginginig nga siya. Mhm, mhm, 2 days before Aha. I resigned, I confronted si Miss Cabral during the hearing or interview ng ICI. mhm. At talaga doon, nanginig siya. Oo, Nanginig oo. siya ng gusto doon. Siguro nag-iisip siya, bakit meron akong kopya. Pero yung nasa akin, na yun derivative na yun
Di pa from yun the yung raw original. file. Oo. Kung makuha mo yung raw file, ang daming information doon sa raw file na yun. I saw it I saw the raw file, Yes, oo. but I don't have the original copy. Yan ba yung copy rin, kapareha dun sa kopya na hawak ngayon, kung di ako nagkakamali, di pa na ilalabas lahat ni Congressman Lian Leviste? Leandro Leviste? Tama. Same pa po yan? Oh. Most probably. Most probably, he has a copy. Pero until now, hindi pa ito na ilalabas. Mukhang nag-aantay lang ng tamang panahon ang ating isang mambabatas dyan sa Kamara, Mayor. Kasi pag nilabas mo yan, mahahaluan ng politika yung impeachment. Sabihin na arm twisting, o kaya maraming isyong ilalabas. No? Kaya mas mabuti na separate siya para hindi siya maisama doon sa impeachment. At siyempre, yung issue pa dyan sa loob ng Senado ngayon. Kaya not the right time na ilabas muna. Okay. So, kung ating mapapasin dito, Mayor, parang ipinauubayan na ni Pangulong Marcos ang pag-imbestiga sa ombudsman. So, para bang hindi na mag-imbestiga ba ito, Blue Ribbon? Tapos, maging nga po sa Kongreso, sinabi mismo ni Congressman Sandro Marcos, idinadada po muling buksan po sa Kamara yung investigasyon po sa flood control scandal. So, sabihin ba, kailangan, para bang gusto ipaiwatag dito ni mismo na Pangulo na, dyan po sa Senado, dyan sa Kongreso, wag na kayong mag-imbestiga, ang ombudsman ng bahala? Well, alam mo, sa akin pananaw, talagang hindi naman talaga sila pwede ang mag-imbestiga. Okay. Paano mo i-imbestigahan yung sarili mo? Kumbaga, yung kriminal, siya mismo mag-iimbestiga na sarili niya. Opo. Diba? Oo nga. Kaya useless lang, di ba? Kaya lang, kung ipapaubaya mo lahat sa ombudsman, hindi kakayanin. Oo nga. Sa dami ng kaso niya, So, kailangan mo talaga ng tulong ng PNP lahat. Dapat merong talagang isang malakihang directive coming from the President na I want yung kumbaga yung resulta, konkretong action at measurable yung resulta. Let us say, I want for the next 3 months, I want 1,000 cases to be filed against all those involved in this infrastructure anomaly. Yung 1,000 cases na yan, siguro 1:200% pa lang yan. Opo. 1 out of the 200, 1:200 pa lang sa ratio in terms of ratio and proportion. Ganyan karami ang kaso. Kasi kung titingnan mo, siguro baka mahigit 200,000 yung anomalya dyan sa infrastruktura. 1,000 nga lang yung Dapat kailangan ganun may numero talaga para at least yun talaga yung target. May kailangan define the target, measurable yung progress, measurable din yung outcome, resulta. Yung naging initial investigation ninyo, Mayor, saang mga lugar ba yung napuntahan ninyo at napansin ninyo talaga na hindi ginawa at nagkaroon ng anomalya sa mga proyekto ng departamento ng DPWH? Well, doon sa mga napuntahan namin, limited lang yan. Diyan sa La Union, diyan sa Benguet, diyan sa Davao Occidental. Meron din kaming nakita rin diyan sa Davao City na nakita yung overpriced. Meron kaming nakita sa Ilocos Norte na even inform si Vice Governor Matthew na sarili ng lugar ni Senator Aimee gumawa pa sila ng kalokohan doon. Sisipin mo, dineclare nila yung isang flood control project na force majeure, act of God. When in fact, nung tinanong ko yung mga tao, sinabi ng mga engineers doon ng DPWH, sir, kasi malakas po yung tubig dito. Hindi nila alam, kinausap ko yung mga
nakatira doon. Sir, wala pong katotohanan yun. Wala pong malakas na tubig dito. Grabe, Sabi niya, no? sa kabila po yun, hindi po rito. Mhm. Isipin mo, yung mga yun na anomalya. No? Lalo pa kaya kung nakaikot kami mabuti sa Pampanga, Mhm. sa Sa Bulacan. Pampanga, marami dyan. Kung napuntahan siguro namin lahat ng probinsya, Diyos ko. Lahat siguro may anomalya. Lalo Kasi- dito sa Bulacan siguro, laging Sa- baha dyan at Sa Bulacan, Mayor, eh. Pampanga. Magugulat kayo dyan siguro kung ang pera ng taong bayan, yung mga taxes na binayaran natin, Mhm. maayos na na-implement dyan sa mga lugar na yan, sa Bulacan, Mhm. sa Mindoro. Para sigurong Clark, na yan. Oo nga, Clark City na yan. area, no? Sa laki Oo. ng pera. Kaya lang yung mga naging Clark City, yung mga bulsa na mga magnanakaw na yan. Mm, Oo. mm, Na mga mambabatas. At syempre, may mga kasabwat din sila mga local chief executive. Hindi naman natin pwedeng baliwalain. Opo. Oo. Mayor, kayo ba'y naniniwalang hilalaglag talaga ni Pangulong Marcos si Martin Romualdez? O wala sa masabi ngayon dito? Kasi yun ang Zona, kanyang no? Binanggit. zona eh. Kailangan niyang banggitin eh. Kailangan kasi yung mahiya naman kayo, 1 year na yun eh. Ba't hanggang ngayon parang wala pang big piece. Kayo ba'y scripted ba ito? Naniniwala kayong ilalaglag niya talaga si Martin Romualdez? At naniniwala ba kayo na meron din bala si Martin Romualdez laban dito kay Pangulong Marcos? Siguro, now that the commitment is Mm. out in the open, Mhm. he has to deliver it. Mhm, mhm. Ganun ko na lang siguro sasagutin. Opo, opo. He has to deliver it. Diba? Oo. At kung si Romualdez naidala niya, madali na rin yan dalhin yung mga, mas madali yung iba. Mhm. But for the meantime, Opo. habang nangungulek pa sila ng ebidensya laban kay Congressman Romualdez, siguro marami ng kasong na i-file. Kami nga, ang dami nang rin namin na ikasong na i-file na hanggang ngayon pending pa rin. Di Grabe, pa. Na no? hinihintay nga namin na sana may issue na ng warrant of arrest against this certain congressman Mhm. or congressman para at least makulong na sila Mhm. at maramdaman na nila yung Yung, maramdaman na nila. oo. Oo. Mukhang ito nga, medyo matatagalan pa siguro yan. Ganitong naging pahayag. Kasi kung ating babalikan, like what happened to former Yusek Cabral, di ba? Naging close case na rin yung nangyari doon attorney, bagamat, di natin alam talaga kung anong totoong pangyayari doon sa kanyang pagkawala. Mayor. Oo nga, sayang yun. Dinala niya sa kanyang hukay yung mga matitinding impormasyon at mga ebidensya. Oo. Pero malamang kung na-exploit yun, marami pa sanang nakuhang mga ebidensya doon sa kanyang mga computer, sa kanyang mga dokumento, halos lahat. Mhm. Kung mabilis sanang umaksyon. Oo. Kaya lang, yes. for some reason, mahirap kasi kung walang mga nagdadirect o walang nag-orchestrate. Opo, opo. Anyway, Mayor, Pero may Laya, may tanong ka yung binanggit nyo kayo na si Congressman Garjola, mukhang talagang malaki yung pasabog dito ni Congressman Leandro Libiste sa kanya, pero parang wala rin naging action sa kanya kasi kitang-kita daw na talagang ang dami niya talagang sangkot sa anomalya sa flood control. Ano kaya nangyari? Kayo ba'y napatunayan nyo din sa pag-imbestiga nyo? Malibang kay Martin Romualdez ay si Congressman talagang Garjola, malaki rin ang kanyang partisipasyon dito sa flood control? Ay, matindi. Kaya lang, ang gustong-gusto niyang project, yung mga solar lights, mga ganon. mga aside from yung flood control, yung iba. Kasi, nagagamit sa iba. No? kuminsan, ang nangyayari lang sa kanila, middlemen lang sila Oo. Tapos kukunin ko kay saldi ko ng 15% ang ibibigay ko, ipapasa ko sa ibang congressman ng 25%. Laway lang ang puhunan, di mayroon siyang 10% kagad. Namamalengke kung ibig sabihin, ganun, Mayor. Namamalengke. Namamalengke. Trader. Kasi like, ganyan daw minsan may project ka,
Within Ku- their circle din lang. Yung kukunin ano, diba? nila Lai, tapos ibinebenta sa iba. Yan ang problema. Tapos yung congressman na nakakuha noon, kukuha pa rin doon, mayor, kikickback pa rin doon, di ba? Kasi 25% doon kay Garjola, paano sa congressman na bigyan ng project? Bahala na sa pumatong. Oo. Ganyan katindi. Ganyan ang naging livelihood program nila Grabe, dyan ano? sa Kongreso. Oh. No? Yung mga magnanakaw, nagpapasahan ng kanilang mga ninakaw. Sila, business nga yan nila. Grabe, ano? Kaya 'di ba nakakapanggigigil, 'di ba? Tama, no? Na yung pera ng taong bayan Na yan, yung mga pinaghirapan. taxes na binayaran nyo, pinaghirapan nyo. Mm. Tapos kung ipamigay nila, kala mo utang na loob pa natin sa kanila. Oo, no? Mhm. Nagpagawa ng Mga- kalsada, nagpagawa ng Pasensya na. tulay. Pasensya na kayo, pero mga hayop na yan. Oo, hindi, Ay, talagang kalma, grabe talaga yung pagnanakaw. Hindi, kung talagang makita mo, sila lang talaga nag-uusap no? Sila din nag-uusap din sa Kongreso. May mga umaalma doon, medyo mga bata, di ba? Kaya lang, ano sa tingin nyo ang pwedeng gawin after ng lahat ng ito? O may mga sinasabi sa SONA, Mayor? Well, alam mo, dito natin matetest ngayon ang Pilipino kung matututo tayo. Kasi parating na naman yung eleksyon. No? Alam niyo ba na napakaaga pa lang, pinag-uusapan na yung 2028. First time, Usually, 1 year before sa pag-uusapan yung eleksyon. Pero ngayon, 2 years pa lang. O wala pa nga eh. Eto na. Pinag-uusapan na kagad 2028. Ibig sabihin, atak na talaga yung Pilipino na makita yung pagbabago. Pero, ang kinakabahan natin, next year, Opo. 2027, itong mga magnanakaw na to, unti-unti nang iikot yan. Mhm. Unti-unti nang mamimigay yan. Nandiyan na naman yung mga mukha nila doon sa mga pinapamigay Nako. nilang ayuda. Mhm. Na akala nila, pag-aari nila at kailangan magpasalamat tayo sa kanila. 2028, dodoblihin nila yan. Yun. Di ba? Tapos iikot na sila sa komunidad. Sasabihin nila, we love you and we care for you. Pakaway-kaway na uli sila dyan. Mambobola na naman sila, Happy Mayor. birthday. Ngiti na naman sila, Mayor. Pagdating ng eleksyon, babahain uli nila ng pera. Nako. Diyos ko po, nakita na naman pagdating sa balota, pangalan na naman nila ang nasa balota. Nako. So, ibig sabihin yan, ang Pilipino hindi Apo. natuto, hindi na nagising. Mm. So ang tawag na lang natin sa sarili natin is napakalaki nating, alam nyo na yung Oh. katuloy na salita niya. So, Mayor, sige po. Yes, kaya importante sa atin na sana ang Pilipino matuto ng mamili ng kanilang leader. Ayun. Pag-aralan nila mabuti, tingnan yung background, tingnan yung kanilang reputasyon, track record. Ganun dapat. Okay. Hindi yung mabuti pa siya namimigay. Kumbaga binabana natin yung standard natin. Okay. Mayor, thank you so much sa oras po ninyo na inilaan at na ipahayag ang mga ganitong nangyayari sa ating bansa. At sana ay matawagan ng pansin, of course, ang ating mga kababayan sa ganitong kalagayan. Mayor, thank you so much po. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat, Laita, at maraming salamat, Glenn.